Magnanakaw. Hindi ka pa aamin? Ninakaw ang antigong bagay. Malaki ang halaga at matagal ang kulong na kakainin mo. Ngayong gabi, ang hawak ko ay gintong imbitasyon. Pero ako ay nasa lounge lang. Hindi ko ginalaw ang mga cups sa lounge. Kung di kayo naniniwala, pumunta kayo at tingnan. Ako ay nasa lunch number 3. Hindi ko rin ginalaw. Ako ay sa number 4. Hindi ko napansin ang maliit na cup na ito. Hindi pa natin alam kung nandoon pa. Hindi ko kilala si Miss Lou dati. Bilang isang malaking boss, hindi ko kailangan ng antigong ito. Wala akong motibong para magnakaw. Lumiit na ang saklaw ng posibleng salarin. Kahit VIP lunch cup pa, hindi ibig sabihin na VIP lunch ang gumawa nito. Tama ba, Ms. Zhang Yue? Nalala ko na nang pumasok ka kanina sa event room. Ipinakita mo rin ang gintong imbitasyon. Kaya maaari ka rin pumasok sa VIP lunch. Baka nga, lahat ng ito ay ikaw lang nagpaplano at nagpatakbo. Tama, naaalala ko na. Ang hawak niya kanina ay totoong gintong Sa imbitasyon. tingin ko, malaki ang posibilidad na ikaw mismo nagpatakbo nito. Pag-isipan natin, lahat ng narito ay nakakakuha ng gintong imbitasyon at may matataas na katayuan. Samantalang ikaw, Lu Zhang Yue, mas pinipili kong paniwalaan ng mga dakilang tao na ito ay hindi magpapakahirap para pagnakaw ng isang tasa. Mas pinipili kong paniwalaan na hindi mo alam kung saan mo nakuha ang imbitasyon at nang mabuking ka at nagkukunwari ka pa at sinisisi ang iba. Ang tusong babae, halos napahulog kami sa patibong niya. At sinong nagsabi si Weiwei namin ay walang pangalan? Siya ay pinili mismo ni Gucci Group na CEO at chairman bilang susunod na tagapagmana. Si Mr. Wen ay narito rin. Ito'y nakakagulat. Di ko akalain na darating din si Mr. Xiang. Ang auction na ito ay punong-puno ng mga kilalang tao. Narito ka na, Mr. Xiang. Akala ko hindi ka darating. Kaya akala ko ayaw mong pumunta. Kung hindi ako darating, hindi ko alam kung paano papatalsikin ng mga ito si Weiwei namin. Ito, Ang koleksyon ni Weiwei ay pinili ko mismo para sa kanya. Hindi lang na ipagpalit sa gitna ng proseso, kundi pati na rin na pagdusa siya ng labis dahil dito. Nais ko ang organizer ay magbigay ng isang makatarungang paliwanag. masusunod po. Weiwei, ayos ka lang ba? Sinabi ko na nga ba, bakit si Zhang Yue sobrang determinado na umalis noon? Kaya pala dahil kay Mr. Xiang ng Gucci Group. Noon, nag-aalala pa ako na baka hindi maghahanap siya ng trabaho kapag umalis. Ngayon, mukhang wala namang dapat ikabahala. Ngunit, dahil pinoprotektahan siya ni Mr. Xiang, tila ang relasyon nila ay hindi lang simpleng professional na relasyon. Mukhang lalong kukomplikadong sitwasyon. Tawagin mo si Mr. Wang. Mr. Xiang, huwag kayong mag-alala. Isang maliit na berya lang ito. Maliit na aberya? Ang pamilya ko, minaliit ganun dahil sa'yo. Sinasabi mo sa akin na maliliit lang ito. Mr. Xiang, anong dapat natin gawin para ayusin ito? Siyasatin ng lahat. Hanggang hindi nalalaman ng katotohanan, walang aalis. Ano ngayon? Ang babae nito na si Lu Zhang Yue, tila may espesyal na relasyon kay Mr. Xiang. Ano namang gagawa natin? Gusto mo ba talagang galitin ng pamilya Gucci? Sino nga bang nagnakaw ng gamit ni Miss Lu? Lumabas ka at aminin mo. Huwag mo kami ipahamak lahat. Hindi ako kasali. Hindi ako natatakot sa investigasyon. Sa lugar na ito, ang tanging makakalaban si pamilya Gucci ay tiyak si Mr. Wen. Ano ang gagawin ko? Mabilis nilang matutukasan ito. Hindi ko pwedeng hayaang malaman nila. Anong nangyayari sa'yo? Wala naman, Mr. Wen. Naramdaman ko hindi komportable ang dibdib ko. Marahil dahil masikip sa loob. Gusto kong lumabas at huminga ng sariwa. Sigurado ka bang dahil lang sa masikip na loob? Oo naman, Mr. Wen. Alam mo namang hindi magandang kalusugan ko. Bayu, ang bote ng alak ni Lu Zhang Yue ay nasa iyong bag, di ba? Mr. Wen? Nakikita ko lahat ng maliliit mong panglilinlang. Kaya kitang nahuli. Pasensya na. Ako, Bakit ka nang mamadali? Kanin-kanina ay mukhang maayos ka naman sa pagkukunwaring yon. Ngayon na nahuli ka na. Ipagpatuloy mo na lang ng maayos ang pagkukunwari. handa ka bang tulungan ako? Bakit? Ayoko ng lahat ng kaugnay sa pamilya Gucci. Miss, pagkasama sa aming investigasyon. Ang tao ko, huwag kayong mga hasgalawin. President Wen, nagsunod lang kami sa utos. Huwag niyo na po akong gawing mahirap ang kalagayan. Ang pamilya Gucci
ay manghasba naman lupig sa harap ko. Tayo na. Wenzong, saan ka pupunta? Ang schedule ko ay hindi mo kailangang malaman. Iniisip mo ng sobra, hindi ko iniintindi ang schedule mo. Ngayong araw, may isang tao na nag-utos na tulungan ang ating Weiwei. Naapi siya ng sobra. Bago malugtas ang issue na to, walang dapat umalis. Paano kung pilitin ko umalis? Subukan mo. Zhang Yue, paano mo nagagawa yun? 3 taon ko nagtatrabaho sa Beyond. Si Mr. Wen ang tumulong sa'yo noon. Hindi mo pwede ngayon lang nakilala si Mr. Xiang. Ay kalimutan mo na ang dati mong amo. Bayo, ang pagtatapon ng sisi at paglilihis ng atensyon ay nakakapanghi at parang bata pa rin. Zhang Yue, sumusobra ka na. Sumusobra ako? Walang dahilan na ako'y bastos ng pinagbintangan. Hindi ko pa man mapatunayang inosente at gusto mo pang linawin ang katotohanan. Ang bote ng alak mo ay pinalitan ng iba. Wala kaming ginalaman dyan. Alam kong iniisip mo na pinalitan kong posisyon mo at laging galit ka sa akin. Kung may galit ka, ipunin mo sa akin. Huwag mong gawing mahirap kay Mr. Wen. Magaling ka sa pag-arte. Ngunit ako, hindi ako si Wen Tengzu. Hindi ako mabibiktima sa plano mo. Ikaw? Zhang Yue, matagal kitang hinahangaan. Naiingit pa nga ako sa'yo. Akala ko ikaw'y matalino, malaya at malakas na babae. Ngayon, nakikita ko na hindi rin pala. Ang kilos mo ngayon ay dahilan sa impluwensya ni Mr. Xiang. Mr. Xiang, marahil hindi mo pa alam. Nung nasa Beyond si Zhang Yue, lagi niyang ginagamit ang... Paano ako dapat gawin ng tama sa buhay at trabaho ay hindi mo dapat husgahan. Paano ako dapat gawin ng tama sa buhay at trabaho ay hindi mo dapat husgahan. Sa halip, lahat ay alam na ikaw ay hangal. Ito ay maliwanag sa lahat. Mr. Wen, si Zhang Yue ay muli nanakit sa akin. Liu Zhang Yue, huwag mo sinasaktan ang kung sino man. Mag-sorry ka. Mr. Wen, maging magalang ka kay Miss Zhang Yue. Sinasaktan lang niya ang isang langaw. Hindi niya ito naramdaman na marumi. Bakit siya magsisisi? Okay ka lang ba, Zhang Yue? Masakit bang kamay mo? Okay lang yan. Pinayagan mo siyang hawakan ka? Wen Tengzu, napakabait mo naman. Pakawalan mo! Sabi mo pakawalan ko para hawakan ka niya? Ganito ka pa kadali? Wala tayong anumang relasyon. Pakawalan mo ako. Liu Zhang Yue, pakawalan mo si Zhang Yue. Hindi mo ba siya narinig? Ang sakit! Wen Tengzu, hindi mo na sekretarya si Zhang Yue. Lumiyaw ka na sa kanya mula ngayon. Wen Tengzu, hindi mo na siya sekretarya ngayon. Lumiyaw ka na sa kanya mula ngayon. Mr. Wen, kalimutan mo na. Si Zhang Yue ay nagkakakilala ni Mr. Xiang. Hindi na niya naaalahanin ang nakaraan nating samahan. Ang dating pagkakaibigan sa trabaho, kalimutan na natin. Umalis na tayo. Magiging sagaba lang tayo. Miss Bai, hindi ka pa dumaan sa pagsusuri. Sinabi ko na, bago malutas ang problema, walang sino man ang dapat umalis. Mr. Wen, Mr. Xiang, pasensya na. Naipagwalang bahala ko ang dalawang mahal na bisita. Sa iyong auction, may nangyayaring pagnanakaw. Ang aking napakahalagang antigong kagamitan ay napalitan. Ito ay dapat mong ipaliwanag sa akin. Sige, sige. Ako ay inimbitahan sa iyong auction. Ngunit ako ay hinanap at pinagbintangan ng walang basihan. Ito rin ay dapat mong ipaliwanag. Ito, Mr. Wen, Mr. Xiang, ito ay sisiyasatin ko ng mabuti. Pinapangako ko sa inyo, magbibigay ako sa inyo ng naturang paliwanag. Mga Ginoo, maaari ba ninyong igalang ang katandaan ko? Pagkatapos ng lahat, napakaraming mata ang nakamasid. Kung kumalat ito, Master Wang, ang aming Zhang Yue ay nakaranas ng walang katarungan. At sinabi mo pa, Kalimutan mo na. Zhang Yue, Dapat pa rin igalang ang auction ni Master Wang. salamat Miss Lu. Tayo na't mag-usap sa lounge. Halika rito, pag-iusap. Nakakainis. Ang napakagandang plano ko ay nakaligtas kay Liu Zhang Yue at muntik pa akong napahamak ng todo. Napakabastos ng kapalaran. Mr. Wen, hintayin mo ako. Mr. Wen, pasensya na. Ngayon ay nagkamali ako. Bayo,
Alam mo kung bakit hindi pa rin kita pinapalayo sa tabi ko? Dahil, Iniisip ko na ikaw ay sapat na talino. Akala mo ba ang mga maliliit mong pakana ay nakatakas sa aking mga mata? Hindi ko pinansin noon dahil ito ay ayon sa aking sariling interes. Ngunit ngayon, nilabag mo ang aking hangganan. pasensya na. Kulang lang ako sa seguridad sa sarili. Si Zhang Yue ay mas mahusay sa lahat ng bagay kaysa sa akin. Natatakot ako. Mr. Wen, pasensya na. Sa pagkakataong ito, akong nagkamali. Patawarin mo ko sa pagkakataong ito. Ibalik mo ang alak sa sarili mong gamit. Kung madiskubre, hindi na kita matutulungan sa anumang paraan. At sa lahat ng bagay, hindi ka kasing galing niya. Zhang Yue, lahat ay kasalanan mo. Wei, bakit ka biglang umatras kanina? Ang ekspresyon ni Bayo ay nag-aalala. Kakaibang kilos niya. Ang nangyari ngayong gabi, tiyak na may kinalaman sa kanya. Alam ko na. Ang alak na puti ay nasa bag ni Bayo. Ano ka ba naman? Wei, ikaw ba ay hindi pa nakakalimot kay Wen Tingsu sa puso mo at ayaw mo siyang ipahiya sa publiko? Iniisip ko lang, hindi naman kailangan para sa isang Bayo na sirain ang auction ni Master Wang. Si Gu at si Master Wang ay may mga importanteng proyekto para sa isang Bayo, hindi sulit. Talaga bang ganyan ang iniisip mo? Siyempre, ano pang dahilan? Mabuti na lang at malinaw sa'yo. Tama. Sa susunod na linggo ay kaarawan ng Papa. Gusto kitang tawagin pa uwi para kumain. Ano sa tingin mo? Nasabi ko na dati, nagtatrabaho lang ako sa Go Corporation. Hindi ko sinabing babalik ako sa pamilya Go. Ako pa rin. Wei, ang pagiging anak na babae ng pamilya ko ay hindi pa bigat sa'yo. Sa halip, maaari itong maging tulong mo. Sa tingin ko, sa nangyari ngayon, malalaman mo na rin sa puso mo. Ikaw ay naiinis pa rin sa nanay mo dahil sa nangyari sa high school. Hindi ba dapat ako magalit? Ikaw ay isang adulto na. Ang pinakamahalaga sa isang adulto ay matutong timbangin ang tama at mali. Marahil tama ka. Iisipin ko ito. Sige. Simula na hindi pumunta si Zhang Yue sa ating bahay. Ang pagtitipon ng pamilya ay mas tahimik. Kayo ng ama mo ay parehong tahimik. Wala rin may kumausap sa akin. Dahil ang dalawang bata ay nagkahiwalay na, bakit pa bang pag-usapan siya? Hindi ba dahil sa batang yan? Ang maganda dalaga ni si Zhang Yue nasa puso ko. Matagal ko nang itinuturing siya bilang aking manugang. Kaya, bakit kayo biglang naghiwalay? Narinig ko na may bago kang babae sa tabi mo. Hindi mo na siya pinapahalagahan. Kaya iniwan ka ni Zhang Yue, di ba? Oo. Talaga bang niloko mo siya? Mula pagkabata, nito bang itinuturo ko sa'yo kung paano tatuhin ng babae? Eh anong magagawa ko? Kung siya lang si Liu Zhang Yue, ayos lang sana. Pero siya ay anak ng pamilya ko. Ano? Nakalimutan niyo na ba? Kung paano namatay ang lolo ko? Ngayon ay kaarawan ng ating maliit na Zo. Tengzo, sabihin mo sa lolo mo kung ano ang gusto mong regalo sa kaarawan, ha? Gusto ko ng malaking cake at isang Ultraman. Shoo! Lumalaban siya Ultraman sa malaking halimaw. Oh, sige. Bibilhin ka ng lolo mo. Anong nangyari? Mr. Ren, ito ang convoy ng pamilya ko. Kakaagaw lang natin ng isa sa kanilang bid. Baka nagalit sila ng todo. Lolo! Tengzo, sa pag-uwi niyo kasama ang lolo mo, nangyari ang aksidente sa kotse. Ang lolo mo, na kritikal na oras, mahigpit kanyang niyakap sa kanyang bisig. Dahil dito, nailigtas na inyong buhay. Mula ngayon, dala mo ang pag-asa ng lolo mo at mabuhay ka ng maayos. Ito ay gawa ng masamang paghihiganti ng pamilya ko. Kaya namatay ang lolo ko. Paano kung maaring pakasalan ang anak ng pamilya ko? Ma. Pa. May damdamin din ako. At nakakaramdam din ako ng sakit. Namamatay ang lolo ko habang pinoprotektahan ako. Sa mundong ito, lahat ay maaring traidorin ang lolo ko. Maliban sa akin. Sa totoo lang, ang pagkamatay ng lolo mo noon, hindi gawa ng tao. Ito ay aksidente. Ako at ang tatay mo ay nagsiyasat na rin. Noon bata ka pa,
Kaya hindi namin sinabi sa'yo na nangyari. Hindi namin inakala na itatago mo sa puso mo sa loob ng maraming taon. Oo, anak ko. Dahil dinukot ng mga trafficker ang anak ng pamilya ko, nagmadali silang habulin ang trafficker. Hindi nila napansin ang kotse ng lolo mo, kaya nangyari ang aksidente. Bagaman ang pagkamatay ng lolo mo ay may kinalaman sa pamilya ko, wala silang sadya o malisyosong plano. Noon, nagawa na naming magkasundo sa labas ng hukuman. Lumipas na ang maraming taon. Dapat mo na ring bitawan ang galit. Hindi ako naniniwala. Sinabi mismo ng assistant ni Lolo na dahil nanalo si Lolo sa bid laban sa pamilya ko at dahilan kaya namatay ang lolo ko. Noong oras na yun, ang assistant ay basta lang haka-haka. Kung talagang may masamang intensyon ng pamilya ko, bakit hindi sila inusig ng pulis? Kung may masamang balak, bakit walang Lamang aksyon? ng pera ang gumagalaw ng sistema. Siguro nakipag-ugnayan ng pamilya ko sa mas nakakataas na otoridad. Siguro ganun ang nangyari. Anak ko, masyado kang natatali sa sarili mong takot. Namatay ang lolo mo, masakit din sa akin at sa nanay mo. Kaya nga, sa mga nakaraang taon, sa mga negosyo ng pamilya, malinaw man o palihim, laban sa pamilya ko, pinapahayag namin. Ngunit, may hangganan ang lahat ng bagay. Ngayon, ako at ang nanay mo ay sinabi namin sa iyo ang lahat ng ito. Umaasa kaming pag-iisipan mo ito ng mabuti at huwag gumawa ng padalos-dalos na desisyon. Mula pagkabata, mahusay ka na. Hindi mo na kailangan kami ng tatay mo masyadong mag-alala. Ngunit higit sa pagiging mahusay, ninanais namin na magiging masaya ka at kontento. Noong panahon na ang anak ng pamilya ko ay dinukot ng mga trafficker, nagmadali silang habulin ang trafficker. Kaya hindi napansin ang kotse ng lolo mo at nagkaroon ng aksidente. Ang team ng kotse na iyon ay sa pamilya ko at kakakuha lang natin ng isang bid mula sa kanila. Lolo, ano nga ba ang tunay ng nangyayari? Michelle! Michelle! Tengso! Pakawalan mo ako! Anong ginagawa mo? Kumusta si Lu Sang Yue nitong mga nakarang araw? Walang niya ka! May mukha ka pang tanungin si Sang Yue! Namatay ang kanyang sanggol dahil sa'yo! At iniwan mo pa siya! At may bagong babae ka pa para saktan siya! Bakit hindi ka na lang Anong namatay? sabi mo? Pakawalan mo ako! Anong sabi mo? Si Lu Sang Yue? Nangyari ang nakunan siya? Hindi mo alam? Nagbibiro lang ako. Mali yung narinig mo. Mr. Wen, natunto namin noong 2 buwan ang nakalipas, si Miss Lu Zhang Yue ay talaga namang dumaan sa aming ospital para sa isang abortion procedure. Noong panahong iyon, sobrang pagod ang kanyang katawan na nagdulot ng aksidenteng pagpapalaglag. Nang dinala siya sa ospital, wala na ang bata. Ika-13 ng Enero. Secretary Bai, halika rin natin uminom ng isang baso. Ano ba kayo? Bago pa lang sa trabaho si Miss Bai, hindi pa siya marunong uminom. Huwag niyo siyang turuan ng masama. Maghahanap na lang ako na makakainom. Hello, Miss Lu. Sa loob ng kalahating oras, dapat makarating ka na sa West Palace. Panjong, nasa ospital ako. Huwag kayong mag-alala. Sa loob ng kalahating oras, andito na siya. Kaya nung araw na yun, kakawala lang niya ng bata at hinanap ko siya para uminom. Ano ba talagang nagawa ko? Ilagay ang mga bagong damit at bag sa kwarto ni Yowie at ayusin niyo ha. Opo, Ginang. Sandali lang. Malamig ngayon. Magdagdag ng kumot sa kwarto ni Yowie. Opo. Oo nga. Kumusta namang paghahanda ng pagkain? Sinabi ni Asu na mahilig sa maanghang si Yowie. Maganda ng ilang Sichuan dishes pa. Magpahinga ka muna. Hindi mo na kailangan sabihin yon. Ang mga tagapaglingkod ay alam na nilang ayusin yon. Ano ka ba? Mahirap ikayatin na pumayag na bumalik si Yowie sa bahay. Kailangan ko ayusin ng maayos at iwanan ang pinakamahusay para sa kanya. Nagkabalik na siya! Huwag kang kabahan. Kung hindi ka komportable sa Gu family, maaari kang umalis anumang oras. Yowie, sa wakas nakabalik ka na sa bahay.
Mr. Gu, Mrs. Gu. Malakas ang hangin dito sa labas. Mas mabuti siguro kung doon na lang tayo sa Oo loob. nga, halika, maupo tayo doon. Tara sa loob. Asu, samahan mo si Yue at pakita ang bahay. Pupunta kami tingnan ng pagkain malapit na itong ihain. Sige po. Ako'y tutulog na rin doon, ha? Tara, ipapakita ko sa'yo. Ito ang kwarto mo. Nang malaman nilang babalik ka, nagmadali si Mama bumili ng mga gamit. Halos maubos ang mall. Ito ang mga pinaste mo nung bata ka pa. Mula nang mawala ka, hindi sinira ng mga magulang mo. Hanggang ngayon, nandyan pa rin. At ang kwarto na ito, hindi rin nila nais ilipat. Baka balang araw, gusto mong bumalik at hindi mo makita ang bahay mo. Sila? Ikaw ang kanilang tunay na anak na babae. Mahal ka nila ng sobra. Tara na, ipapakita ko sa iyo ang ibang bahagi ng bahay. Yue, kumain ka pa ng marami. Napakapayat mo. Busog na po ako. Hindi ba masarap ang pagkain? Masarap naman po ang pagkain, pero talagang hindi ko na kayang kumain kasi busog na po ako. Okay lang. Kung hindi mo na talaga kaya, tigilan mo na lang. Hayaan mo ang mga tagapaglingkod ang mag-ayos. Mr. Gu, Mrs. Gu, kailangan ko nang umalis. Aalis ka agad? Hindi ka ba pwedeng manatili pa sandali? Sa susunod na lang, may ilang gawain pa sa trabaho na kailangan kong ayusin. Bukas, kaarawan ng papa mo, sa Shiho Hotel. May handa para sa mga bisita. Pwede ka ba pumunta? Anak, ngayon ay karawan ni Mr. Gu. Kung inimbitahan tayo, dapat tayong pumunta bilang bisita. Alam kong hindi mo malimot ang nangyari sa lolo mo. Pero ngayon, bigyan natin siya ng respeto kahit papano. Anak? Anak! Ano pinagmumuni-muni mo? Nadinig mo bang sinabi ko? Naiintindihan mo ba? Opo. Hindi ko alam kung darating pa siya ngayon. Zhang Yue, ayos na bang relasyon mo sa Gu family? Hindi ba ayaw mong bumalik? Di rin naman may tuturing na ayos na. Maraming bagay ang naisip ko. Iniisip kong subukan kong makipag-ugnayan. Marahil hindi lahat ng tao ay katulad ng mga magulang na nag-alaga sa akin. Dapat bigyan ko ang sarili ko ng pagkakataon at bigyan din sila ng pagkakataon. Tama rin. Sa isang buhay ng tao, ilang dekada lang yan. Walang dahilan para labanan ka. Ikaw na magiging panganin na dalaga ng Gu family. Ate, kung mayaman man, mangalma lang tayo sa isa't isa. Paano kita makakalimutan? May isang bagay na kailangang humingi ako ng pauminhin sa'yo. Marahil nakapagbigay ako ng abala sa'yo. Anong abala? Nung dumating ka sa bahay dati, hindi sinadyang naiwan mong reseta ng pagpapalaglag mo. Gusto ko sanang sabihin sa'yo pagkatapos noon. Pero may ibang bagay na nangyari. Alam mo na pala na nakunan ako. Alam ko at hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga ay nung nakaraang gabi sa bar, nakasalubong ko si Wentingzu. Galit na galit ako. Hindi ko sinasadya na pagsalitan ko ito. Ano? Zhang Yue, talagang patawad. Sampalin mo na lang ako. O kaya, pwede mo rin akong hampasin. Hindi na ako muli iinom ng laseng. Sige na. Talagang ayos lang. Wala na. Tapos na kami ni Wentingzu. Alam niya na. Pero ayos lang. Wala nang problema. Zhang Yue. Sige na. Pumasok na tayo. Andito ka na. Zhang Yue, May gusto ka bang sabihin? pwede ba nating pag-usapan? Hindi ba't hindi na kailangan? Hindi ko sasayangin ang oras mo. 2 minuto lang. 2 minuto. Pwede ba? 2 minuto lang. Anong gusto mong sabihin? Kumusta ka nito ng mga nakaraang araw? Wenzong, kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Hindi na tayo dapat magkamustahan. Narinig ko mula sa kaibigan mo tungkol sa pagpapalaglag mo. Kaya ano, Zhang Yue, talagang hindi ko alam. ngayon na nalaman mo na. Ano pa bang kaibahan? Hindi mo na kailangan magpanggap na parang may kasalanan ka. Hindi ko kailangan ng iyong pag-aalala. At hindi ko rin ito pinagsisihan at sa halip, nagpapasalamat ako. Buti na lang at nawala siya. Hindi na siya sinilang na may nakakaya na estado. Talaga bang ganito ang iniisip mo? Talaga bang ganito ka mag-isip? Ano pa ba? 2 Sa totoo minuto lang, nang lumipas. Ako, Pakiusap. Zhang Yue! Ngayon na nalaman mo, nagsisisi ka na. Bakit hindi mo ginawa noon? Pero talagang kailangan kitang pasalamatan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi na bumalik si Zhang Yue sa tabi ko.
Siya ay akin na. Una kong nakuha siya. Mali talagang sinabi mo kanina. Nakilala ko si Zhang Yue nung high school pa lang kami. Kung pagbabasehan talaga, kami ang mas nauna. Ano ang kinalaman mo? At ano naman kung ganun? Kahit na bumalik siya sa pamilya Gu, kayo ay pinakamataas, mga foster siblings lang. Para sa kanya, wala siyang ibang nararamdaman na lampas sa isang foster sibling. Sigurado ka ba dyan? Ako ang nagturo sa kanya. Alam ko siya. Tignan natin. Oo nga, oo nga. Ang saya naman. Dumating si Zhang Yue. Maligayang karawan. Salamat Zhang Yue. Mr. Gu, Mrs. Gu. Sino po siya? Siya ay... Ako ang kanilang anak na babae. Ako ang kanilang anak na babae. Ito ang batang babae na dinala ng yaya noong bata pa at hindi natagpuan hanggang ngayon. Bumalik na siya. Oo nga, oo nga. Tama. Sa wakas, natagpuan na siya. Ang pamilya Gu ay may doble ng kasiyahan. Binabati ko po kayo. Unti-unti, subukan kong tanggapin ang aking bagong katauhan. Parang hindi naman ganun kahirap. Sa inyong lahat, salamat sa inyo sa kabila ng inyong kabisihan na dumalo sa aking birthday party. Bukod sa aking kaarawan, gusto ko ring ibahagi sa inyo ang isang magandang balita. Ito ay ang nag-iisang anak na babae ng Go Group ay bumalik na! Binabati ko po kayo. Pinabati ko pa kayo! Si Zhang Yue, siya lamang ang tanging tunay naming anak na babae. Bilang mag-asawa, salamat sa Diyos na kami ay muli nagsama-sama. Pagkalipas ng 20 taon. Paumahin, hindi ka pwedeng pumasok. Ako ay empleyado ng Beyond Group. Bakit hindi ako makapasok? Huwag kang magsinungaling. Naipalam na sa HR department na ikaw ay natanggal na sa trabaho. Hindi ka na empleyado ng Beyond Group. Mangyaring umalis ka agad. Kung hindi, tatawag kami ng pulis. Ikaw? Ang numerong tinatawagan mo ay pansamantalang hindi mabot. Ang numerong tinatawagan mo... Ang numerong tinatawagan mo... Paano nangyari ito? Sila Zhang Yue ng Go Group ay ang nawawalang anak ng babae ng pamilya? Ang Diyos na napakadi makatarungan. Kaya pala, ilang araw lang nakalipas. Tinanggal at knock-out nila ako. Hindi ko kayo palalampasin. Zhang Yue, hindi mo na kailangan pang umuwi ngayong gabi. Sumama ka nilang sa amin sa bahay ng Gu. Kailangan kong ng konting panahon para masanay. Ayos lang, ayos lang. Naiintindihan namin. Masaya kami na kinilala mo na ikaw ay aming anak. Ako at ang asawa ko ay lubos na masaya na. Oo. Dahan-dahan lang. Kami na may hindi nagmamadali. Ipapahatid kita sa sasakyan ng driver mo. Huwag mo sanang tanggihan ang alok ko ha. Gabi na kasi. Hindi kami kampante. Sige. Miss, tila may sasakyan na sumusunod sa atin. Nako, hindi to maganda. Mababangga tayo. Bigla na lang itong sumulpot. Ang puting kotse ang sumigip sa atin. Bumaba tayo, tingnan. Wentengzo. Bilis. Doktor, kumusta si Wentengzo? Nabali ang kaliwang braso niya. Sa kabutihang palad, ang sasakyan niya ay may mataas na safety rating. Walang panganib sa buhay. Ayos lang. Mabuti't hindi malala. Liu Zhangyue. Nasaan ako?
Nasaan si Liu Zhangyue? Nasaan siya? Si Miss Lu ay ayos lang siya. Kagabi, dinala ka niya sa ospital upang matiyak na wala kang panganib sa buhay. Umulis si Liu Zhangyue. Huwag kang mag-alala. Bago umalis si Miss Lu, inireserba na niya para sa'yo ang sapat na pondo. Naiintindihan ko. Anak, ayos ka lang ba? Tumawag si Yue sa amin. Sinabi niya na nasangkot ka sa aksidente sa kotse. Paano ka pa nasangkot sa aksidente? Si Bayu, gusto niya mabangga si Zhangyue habang nagmamaneho. Kaya ako na humarang sa kanya gamit ang kotse ko. Anak naman, hindi ka rin dapat maging padalos-dalos. Kahit na nagliligtas ka, hindi mo pwedeng ilagay ang sarili mo bilang kalasag. Ma, ngayon ko lang nalaman. Nanakulan pala si Zhangyue na sa payo nagbubuntis niya sa akin. Kaya lalo akong hindi pwedeng manood lang ng walang pakialam habang nakikita siyang nanganganib. Ano ang plano mo ngayon? Sobra akong may utang sa kanya. Ngayon, gusto ko lang siyang pagbayaran. Ipakita ang aking paumanhin. Zhangyue, andito ka ba dahil sa akin? Tinanong ko sa ospital. Sabi nila, makakalabas ka na ngayon. Pagkatapos ng lahat, nasugatan ka para iligtas ako. Kaya makatulungan lang na pumunta ako. Naipadala ko ng regalo. Nabayaran na rin ng gastusin sa ospital. Alis na muna ako. Sandali. Ganun na ba kalayo ang pagitan natin? Hindi mo na ako empleyado. Wala nang relasyon sa pagitan natin. Kahit na nasugatan ka dahil gusto mo kong iligtas. Si Bayong nag-udyok nito para sa akin. Ito ay isang sakuna na hindi ko ginusto. Huwag kang mag-expect na magpapasalamat ako sa inyo ng sobra. Ang lahat na nangyari sa nakaraan, hindi ko pwedeng burahin lang. Babae ako. Hindi ako isang bastos na babae. Naiintindihan ko. Ngunit, pwede mo ba akong samahan sa isang lugar? Ito na ang huli. Nangako ako. Hindi na kita iistorbohin pang muli. Ito ang lolo ko. Namatay siya dahil sa isang aksidente sa kotse 2 dekada nang nakalipas. Ang may kasalanan ay ang pamilya ko. Anong sabi mo? Ang araw na yun ay aking karawan para sunduin ako. Kasabay nito, ang anak ng pamilya ko ay dinukot ng mga human trafficker. Nagmadali ang pamilya ko na hanapin siya. Kaya nangyari ang trahedya. Hindi ko alam ang katotohanan noon. Akala ko ay ginawa ng pamilya ko upang gumanti kaya napatay ang lolo ko. Ngunit nang malaman ko ang totoong pagkakakilanlan mo, bilang anak ng pamilya ko, labis akong nagdusa. Hindi ko kayang ipagtaksil ang lolo ko at makipagrelasyon sa anak ng kaaway. Ngunit tayo ay magkasama sa loob ng 3 taon at nagkaroon ng napakalalim na damdamin sa orihinal na plano. Bala kong mag-propose sa iyo ngayong taon. Kaya, ang ginawa mo, pina-approach mo si Bayo sa'yo at sinudyang ipagtanggol siya sa aking harapan. Ay para Maghiganti sa iyo, ngunit hindi ko magawa yun. Gusto kong pakawalan ka. Ngunit hindi ko kayang bitawan. Noong panahong yun, ako'y pabago-bago ng damdamin at walang tigil ang pagbabago. Hindi ko rin alam ano ba talagang gusto ko. Ngayon, sasabihin ko sa iyong lahat ng katotohanan. Hindi ito para palusutin ang sarili ko. Nais ko lang sa iyo na malaman ng buong katotohanan. Salamat sa pagsama mo sa akin sa paglalakbay na ito. Tayo na. sige. Iwe, napakahirap mo lang nakabalik sa pamilya. Paano mo naisip na magdesisyon ng lumabas ng bansa? Hindi pa matagal na nagkakaisa ang mong pamilya. Hindi pa ako nakapagtapos, ay dinala na ako ni Wentengzhu para magtrabaho sa kanyang tabi. Maliit lang nakitang mundo ko noon. Ngayon ay pagkakataon ko na. Gusto kong mag-aral pa na ilang taon sa ibang bansa. Huwag kayong mag-alala, tuwing pista at holidays, babalik ako para makita kayo. Magandang bagay na ang bata ay may pagnanais matuto at umunlad. Kami bilang mga magulang mo ay dapat sumuporta. Salamat. Wewe, kung ang pagpunta mo sa ibang bansa ay para kay Wentengzhu, sa palagay ko ay hindi na kailangan. Noong high school, Kuya, kahit wala tayong ugnayan sa dugo, legal ka pa rin bilang kuya ko. Habang wala ako, inaabot ko siyang responsibilidad na alagaan ang pamilya. Aalis na ako, Ma. Pa. Narinig mo ba yon? Tinawag niya akong mama kanina. tinawag din niya akong papa. Ang ating anak ay nakalayo sa atin na loob ng maraming taon. Ngunit nananatili siyang pareha sa pagkabata, may nahon at mabuti ang puso. Tama. Sa hinaharap, kailangan doblehin ang kompensasyon para sa mga pagkukulang niya nitong mga taon. Anak, ano ka ba naman? Bakit hindi mo personal na dalhin si Zhang Yue?
Hindi na kailangan. Ang presensya ko ay makakasira sa kanyang damdamin. Basta iiwan mo na lang ba? Iiwan na lang. Good morning, everyone. I'm your professor in economics, Professor Vin. Zhang Yue, napakalawak ng mundo. Gusto ko lang magkaroon ng koneksyon sa iyo. Pahintulutan mo akong kilalanin ka muli sa bagong identidad. Mahaba pang hinaharap. Dahan-dahan nating tatahakin ito.